po ang aking paniniwala. Unang-una po ang pag nangyari po yan na maamendahan natin at na-aproban po yan at naging batas, naniniwala po ako na unang makikinabang dyan ay yung magulang. Kasi yung magulang po, yan yung unang konsentidor eh. Katulad nga po nung sinabi ng ating idol, Senator Raffy, ginagamit pa po. Totoo po yun ha. Pati po doon sa Camarines Norte, nung aarestuhin yung bata, ang unang pinakikita po nung magulang ay yung birth certificate. Totoo po yun. Ginagawang tsapa yung birth certificate. So siguro po, mas malinaw po pong sasabihin sa inyo na kapag ito po ay naging makatotohanan at nangyari yung amenda, ito po ay hindi lang yung bata. Una na, yung magulang, magkakaroon na po siya ng lesson, magkakaroon na po siyang maging mangonsinte. Pangalawa, yung alam niyo po, hindi ko na po ipagkakaila sa inyo. Nung minsan nagkaroon na rin tayo dito ng pagdinig, sinabi ko naman na alam natin ang underworld. At alam nyo rin po yan, General. Ang unang mga inaalagaan talaga ng mga sindikato, bata. Huwag na po natin yan i-deny. Kasi yan po ay makatotohanan. Kahit po sa bilangguan, ang unang-unang inaantay na dumating dyan, yung inosente at ignorante, yung walang aral, bata, kasi yan ho'y madaling doktrinahan. Isipin nyo, sa kalsada, sa ngayon, kung itong ganong klaseng paniniwala, ang iyaharap mo sa mga bata, sige, gawin mo yan, hindi ka makukulong. Yung lakas ng loob ng kabataan natin, dadagdagan mo pa ng tsapa. Tsapa yun eh. Hindi ka makukulong. Kaya ang kailangan lamang po natin, may batas na kakatakutan. Hindi lamang po yung bata, unang-una yung magulang, pangalawa yung sindikato. Kasi dapat po nating tingnan lagi yung malaking sakop po nito. At dyan po sa kalsada, tandaan natin, ang vulnerable dyan, bata. At lalo na po, pagdating po dyan, sa usapin ng manonood ka dyan, ng kung ano-ano na napapanood natin sa social media, bata pa rin. Kaya hindi napakahirap tanggapin na pag nakagawa na ng krimen, ang sasabihin sa'yo, bata yan. Pambihira. Saan naman naging bata yung gumawa ng heinous crime? Totoo po yun, Mr. President. Bago po umpisa si Senator Kiko, gusto ko lamang po siyang batiin at siya na po ang chairman ng Constitutional Amendments Division. At maraming salamat din sa dating chairman ng Constitutional Amendments Committee. Magandang araw sa kanila lahat. Kung maaari po bang magtanong ng ilang mga katanungan sa ating nagbigay ng kanyang privilege? Opo. Unang-una, nagpapasalamat tayo na ito'y naisiwalat ng ating kasamahan sa Senado, yung usapin ng Juvenile Justice Welfare Law of 2006 and amended noong 2013. Una sa lahat, tayo ay nakikiisa sa kanya sa usapin ng pangangailangan ng hustisya, lalo na sa mga naging biktima ng mga krimen o kaya mga kilos ng mga kabataang nasasangkot o minor de edad na nasasangkot sa criminal activities. Tama lang na dapat ang mga nagkasala ay nananagot. At marahil ay maraming kinakailangan ding liwanagin o linawin sa usapin nung ano nga ba ang tunay na mga probisyon o tunay na mga posibleng mga pag-implementa ng batas at ikumpara ito dun sa mga hindi tama o kaya disinformation. Unang-una sa lahat, hindi po tama at hindi ito naaayon sa batas na walang pananagutan ang kabataan na nagkakasala. Number 1. Number 2, hindi rin tama na
ang nagkasala sa batas na menor de edad ay dapat pakawalan. Number 3, hindi rin tama na kapag ikaw ay below 15 at up to 9 years old at ikaw ay nagkasala, ay dapat kang pakawalan. Maliwanag, noong 2006 na ipasa yung batas, nakita ang ilang mga naging problema sa implementasyon ng batas. Kaya noong 2013, ito ay inamendahan under the chairmanship then of now Senate President Chis Escudero. He was the chairperson of the Senate Committee on Justice. Ngayon, siguro isang tanong. Ang unang tanong, maaari bang masabi na oo, may kakulangan ng batas, ngunit mas marami ang kakulangan sa implementasyon kaysa sa batas mismo? Una po, linawin ko po sa ating kaibigan, Senator Kiko Pangilinan, wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya napapanahon ngayon. Sa pangalawang tanong po, totoo po yan sa maiksing panahon ko po dito sa Senado, napakadami pong magagandang batas. Sobrang gagandang batas, hindi po talaga na-implement. Hindi lang po sa usapin na ito. Kung usapin lang ng agrikultura, number 1 na yun. Public information, number 2 na yun. Pero ito pong tanong niyo po, totoo po yan. Implementasyon ang kulang. Pero alam niyo naman po sa buhay ng... Ito lang po, opinion ko lang po ito, no? Dahil ako po ay hindi ko naman po itinatago na tayo po'y galing dyan sa ganyang klaseng buhay. Yung mga ganito po kasi, alam nyo, minsan iisipin natin ang mga kriminal bobo, kriminal tanga, kriminal walang isip. Gusto ko pong sabihin sa inyo, nagkakamali po tayo. Yan ho ang mga pinaka may brilliant mind, ano? Kung gusto nilang gumawa ng krimen at gusto nilang gamitin po talaga yung mga bata, talaga pong magagamit po nila. Kaya ulitin ko po, Senator Kiko, wala po akong nakitang hindi maganda sa batas po ninyo. Ako po'y naniniwala dito sa batas po ninyo. Kaya lang po, kailangan po natin mag-adjust po sa panahon po ngayon. Maraming salamat sa paliwanag at sa kasagutan. Kanina nabanggit nung in-interview na kabataan na kaya nila ginawa yung batas, yung kriminalidad. Kaya sila gumawa ng krimen ay dahil hindi sila mapaparusahan. Tama yun, hindi ba? Tama yung kanilang, yung bitiw na salita. Tama ba yun sa ilalim ng batas na pag sila gumawa ng kriminalidad o krimen ay hindi sila mapaparusahan? Sa usapin po ng, kasi ganito po yan, no? Mapakaganda po nung inyo pong katanungan. Ang bata kasi, kahit sila, ay lalahatin ko na po, ano? Kasi ganito yan Pagka sinabi mong pananagutan, ang kaduktong po nun, dapat may parusa. Kasi kung pananagutan, oo, may pananagutan. Sinabihan siya, ginawa mo yan. Kaya ganito muna ang mangyayari sa'yo. Dadaling ka muna dito sa Bahay Pag-asa. Dadaan ka dito sa matinding intensive na masasabi nating psychological and moral and lahat na po, no? Sabihin natin. Alam niyo po, Senator Kiko, sa 3 years and a half ko po sa Bilibid, hindi ko naman po nila lahat, ano? Pero wala na pong pinakamagagaling na artista kundi kriminal. Kapag kaharap niyo po yan, lahat ng drama, lahat na po, sabihin niyo po, lahat ng kalungkutan, lahat ng pinagdadaanan niya, sasabihin sa inyo. Pero pag talikod po ng nag-i-interview dyan, halimbawa ng empleyado yung sabihin gwardiya, o ng probation officer, pag talikod po nun, pagbalik nyo sa selda, bubuksan yung wallet niya, papakita sa iyo yung dyaryo, ito ang pinatay ko, pare. Ganyan po ang criminal mind. Hindi ko naman po inilalahat, pero
Pagka sinabi po natin kasi ng pananagutan, dapat nagbabayad ka ng kasalanan, hindi lang binasa sa'yo. Hindi yung parang gumawa ka ng isang karumal-dumal na krimen, ito po nakita ko po ito dahil ako po ay kagyat na pumunta sa Camarines Norte nung ni-rape nila yung batang, ano po ito Senator Kiko magkakaibigan po ito. Yung babae ni-rape nila, binidyo nila, lahat pinatay, lahat po binidyo, hanggang naagnas yung bata, binidyo. Pagdating po, kasama po ako doon nung dinala po doon sa bahay Pag-asa, ang sabi nung bata, hahantingin ko kayo. Sabi doon sa mga, papatayin ko kayo. Sabi doon sa mga pulis. Ilang taon yung batang yun? 13 po. At ilang taon yung grupo sila, hindi ba? Grupo po. 13, 15, yung isa po, 16. Yung bata pong ni-rape nila, 13 din. Yes. Okay. Kaya ako tinatanong yon dahil yung bitiw na salita ng bata dito sa video na sinasabing ginawa namin ng krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan ay maling impormasyon. Hindi tama na hindi sila mapaparusahan. At yung mga edad 16, 15, oo, menor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. At ang katunayan yan, yung magwad killings, dahil sila ay minor de edad nung naganap, pero sila ay 16 at 17, sila ay nilitis bilang mga nasa hustong gulang at sila ay nakakulong ngayon. In other words, hindi tama yung sinasabi na dahil minor de edad, hindi pwedeng parusahan. Dahil yung dalawang involved sa magwad killings, pinarusahan. Nakakulong ngayon. Yun ang puntong isa. Ayaw nating mangyari ang mga ito. Dapat lang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen na galing sa minor de edad. Subalit hindi tama pag sinabing kapag minor de edad dapat pakawalan, number 1, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan, at dapat parusahan yung mga nagpapakawala ng mga minor de edad na nagkasala. Yan ang batas. Iba ang batas, iba naman ang implementasyon. Yung nagsasabi namang pinakikita yung birth certificate, may pananagutan din ang mga magulang sa ilalim ng batas. At yung mga nagsasabing ginagamit ng mga bata, may pananagutan din sa nasabing batas. In fact, ang parusa dun sa mga gumagamit ay yung maximum na maaaring maging parusa dun sa krimen na isinagawa ng mga bata at ginamit ng mga sindikato. Ito'y madaling sabihin. Parusahan yung bata, ginagamit ng mga sindikato. Bakit hindi habulin yung mga sindikato? Kasi mas madaling parusahan yung bata. Mahirap parusahan yung mga sindikato. Dahil yun makapangyarihan. Yung bata, vulnerable. Ginamit na ng mga sindikato, exploited na, biktima na, dahil ginagamit at kinakasangkapan, at mabibiktima ulit ng Estado dahil kailangan silang parusahan at ikulong. Kaya kinakailangan marahil ay balansihin natin. At sa usapin ng unang-una, yun nga ba talaga ang sinasabi ng batas? Allow me to read some of the provisions. Parents shall be liable for damages unless they prove to the satisfaction of the court that they were exercising reasonable supervision over the child. Ibig sabihin, may pananagutan ang mga bata, ang mga magulang. Meron ding maliwanag na usapin. Pananagutan ng mga gumagamit sa bata, Section 20C. Any person who in the commission of a crime makes use, takes advantage of, or profits from the use of children, including any person who abuses his authority over the child, shall be, or instigate the commission of the crime, shall be imposed a penalty prescribed by law for the crime committed in its maximum period.
So kung ginamit sa droga, maximum sentensya sa usapin ng illegal na droga ang ipapataw dun sa mga magulang o sa mga adults, sa mga sindikato na gumagamit sa mga bata. Again, ihiwalay natin yung implementasyon ng batas. Kung mayroong mga kakulungan, dapat managot sila. Pero iba naman ang batas mismo. Opo, katulad po ng sinabi ko kanina, wala po akong nakitang hindi maganda po sa batas po na ginawa po ninyo. Sa umpisa pa lang po ng aking talumpati ay yan na po kagad. Sinabi ko po ay napakaganda. Yun lamang po sa usapin. Doon lamang po sa edad. At yun po talaga ang aming intensyon na bumaba po ito. Dahil sa nakita naman po natin, talagang yung mga nakakagawa po ng krimen ngayon ay nasa ganung edad na po. Huwag niyo pong isipin na ang aking amenda ay para guluhin o sirain ang honor ng batas po na yan. Hindi po. Ako po ay isang ayon dyan. Yung lamang pong probisyon na yun. Kailangan lang naman po talaga nating pag-aralang mabuti dahil sa ngayon po talaga aming ginagalang at mahal na Senador Kiko Pangilinan, iba po kasi ang pinanggagalingan natin. Kayo po ay magaling na abogado. Kayo po ay nasa, medyo ironic lang kasi kayo ang nasa posisyon ng akusado. Ako naman ang nasa posisyon ng biktima. Pero iisa lang po yung ating mithiin, proteksyon na ng mga bata. Bata. Opo. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito. Tama po yan. At kaya nga nakalagay din sa batas, kung sila ay kumilos at magkaroon ng discernment at kumilos na parang mga tulad ng mga nasa hustong gulang na, from 18 to 15, dapat litisin bilang mga nasa hustong gulang na. At yung 15 and below naman, pagka serious offenses, pwede silang mandatory confinement for a period not less than 1 year. Ibig sabihin, sila ay involuntarily confined for a period of not less than 1 year. So hindi tama pag nagkasala ng rape, ng homicide, ang mga minor de edad na ang edad ay 15 and below, sinasabi ng batas, mandatory confinement of not less than 1 year. Pwedeng maging 2 years, pwedeng maging 3 years, depende sa magiging pasya ng hukom. Pero hindi tama na sabihin, pagka 15, 14, 13, 12, nag-rape, dapat pakawalan. Labag sa batas yun. Ngayon, nais ko rin ipaliwanag at ilagay sa records po natin. Narito si Senator Sherwin Gatchalian. Nung siya ay mayor, full implementation ng Juvenile Justice Welfare Law ang kanyang inimplementa. At naalala ko na 70%, if I remember right, nung mga nabigyan ng pangalawang pagkakataon dahil nagkasala na diversion program ay nanumbalik sa normal na buhay at nagkaroon na ng maayos na pamumuhay. In other words, nais din natin malaman pagdating sa committee hearing, dito sa batas na ito, ilan ang mga nakinabang at nagkaroon ng pangalawang pagkakataon at nagbago ng buhay. Dahil yun naman ang kabila nung sinasabing benepisyo at kahalagahan ng batas na ito. Dahil kung wala ang batas na ito, lahat ng mga nagkasala, diretso sa kulungan, kahit 9 years old, at isasama sa mga hardened criminals. Pero dahil sa batas na ito, hindi na hinahalo sa hardened criminals, sila ay inalagay sa isang diversion program. And Senator Win Gatchalian, in fact, I remember during the debates in his first term, was supportive of adding
budgetary support for the full implementation of this law. Kaya we welcome this opportunity to debate this dahil dalawa ang punto rito. Merong mga biktima na dapat talagang tugunan at bigyan ng suporta dahil sila ay biktima ng mga nagkasalang minor de edad. In fact, on record, may pananagutan ang DSWD sa mga pamilya ng biktima. Nakalagay yan sa batas na kinakailangan bigyan ng assistance, counseling ng DSWD ang pamilya, kamag-anakan ng mga naging biktima ng karumal-dumal na krimen at iba pang mga kriminalidad na kilos ng mga minor de edad. And therefore, we welcome this opportunity na magkaroon talaga ng diskusyon, makita ang maganda sa batas, makita ang kakulangan sa implementasyon, at tingnan din natin itong usapin nung lowering of the age. Ako, ang punto ko, palagay ko, masyadong mababa ang 10 years old. Although even if you're 10 years old, again, uulitin ko, at ikaw ay nag-commit ng rape, minimum 1 year mandatory confinement. Pwedeng ma-extend dahil yan naman ang sinasabi ng batas. Ako po ay naliligayahan sapagkat kayo po ay bukas sa debate at pagdiskusyonan. Yan naman po yung lagi naman natin dito yan sa Senado. Tayo'y open sa kahit anong amendment, sa kahit anong gusto nyo pong gawin. Ang kailangan lang po natin talaga, katulad po nung sinabi ng aking talumpati kanina, kailangan po itong marinig, kailangan itong pag-usapan, kailangan ang mga biktima ay marinig din sa komite. Kung ito po ay pag-uusapan na sa komite ni Senator Alan Peter Cayetano, mas maganda din po na marinig din sila. Alam nyo, mahal na kaibigan, Senador Kiko Pangilinan, yung pagkakataon na ang kabataan po natin sa ngayon, kapag sila ay nakita nila kasi na tayo easy-easy lang, at alam naman natin na kayo po mismo ang nagsabi may problema sa implementasyon at napanood pa nila ngayon yan, nako, lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Ako po'y kaninang-kanina habang nag-uusap po kami ng aking legis, sabi ko sa kanila kanina, alam niyo kung yung mga brilliant mind na mga criminal minds na yan, kung ito ay kanilang i-exploit, ay talagang mag-aalaga ka talaga ng mga batang wala na sa kanilang pag-iisip. Ito lang pong pagpapababa natin ng edad, ito po ay kailangan meron din tayong ganung warning na sana po buksan din po natin ang isip natin sa usapin ng kailangan na. Hindi po wala kang kailanman nasasabihin sa inyong ako'y kontra sa mga bata o hindi, doon lang ako sa karumal-dumal, doon lang ako sa hinus. Doon lang ako sa hindi masikmura. Ako na to ako na po ito, hindi ko masikmura. Si Robin na po ako Nakita ko na ang worst of the worst, sabihin nyo na. Pero ako hindi ko masikmura. Yun lang po ang punto ko. Wala ako ditong, kahit kailan wala ako ditong kinokontrang personal o wala. Ako kung ano lang ang nasa kalsada, kung ano lang ang nasa 8% ng ating mga taong bayan, kung ano ang nararanasan ng mga naghihikahos sa mga lugar na ang kahirapan po talaga at ang mga kalukuhan at ang mga nandyan na ho talaga. Ito po inilalatag ko sa inyo. Ako na po yung boses niya. Kahit po sa sinasabi natin, makukulong yan, madadala doon. Alam nyo, ang isa ho dapat natin pinag-uusapan kung magkakaroon tayo talaga ng youth detention center. Kasi ako po talaga, patawarin nyo po ako. Itong mga gumagawa ng ganitong kasalanan, hindi po yan pwedeng hindi mangulungan. At sinasabi niyo po, nandyan sa batas niyo yan, naniniwala po ako na dapat silang mangulungan talaga. Ang problema, hindi po nangyayari.
Hindi po talaga. At iyan po ang nangyayari sa ground. Narinig nyo naman po ang sinabi din ng ating kasama ni si Senator Raffy, talaga pong may problema sa implementasyon. Kaya sana po kapag tayo po'y nag-hearing, nag-usap-usap, wag po nating isipin na yung batas po ninyo ay... Hindi po, never ko po yung gagawin, sir. Never. Ako po, gusto ko po magtulungan po tayo para masaayos po natin kung ano ang future ng ating mga kabataan. Kung saan ang direksyon po nila. Katulad po ninyo ako, sumasama po ako sa inyo. Yun lamang po, ang dala ko po sa inyo ay point of view ng ibang naratibo naman. Naratibo po yan ng isang taong nakulong. Nakita ko, mga mata ko, ako po mismo, nung binanggit na ni Senator Bato, kanina, yung patungkol sa mga akyat bahay. Hindi naman po ako naging akyat bahay, pero pag nabasa niyo po yung aking biography, nakita niyo po yan. Talagang nagamit po tayo. Talaga ng mga sindikato. Nung ako'y bata. Kaya alam ko po ang pasikot-sikot talaga ng mentalidad na to. Kaya sana po, sa usapin na yon, makinig din po kayo sa akin. Total, malinaw naman po na tayo po ay binigyan ng pahintulot ng konstitusyon. Ang sabi, hindi naman lahat pwede kayo abogado dyan. May iba't iba kayong pwedeng magsasaka, pwedeng artista, pwedeng ex-convict. Dahil naniniwala ang saligang batas na lahat po tayo ay may mako-contribute dito sa plenaryo na to, dito sa institusyon na to. At ito po ang aking pinaniniwalaan. Ito po siguro ang magiging contribution ko sa inyo. Nasabihin po sa inyo kung ano talaga ang estado ng ating criminal minds. Kasi talaga po yan, talaga po Wala na po tayong magagawa. Tanggapin na natin na nandito yan at paano natin naharapin. Sabi nga po, oo, pwedeng maging deterrent, pwedeng hindi. Ang kailangan lang po talaga ay malinawan natin na may parusa. At sabi naman nyo, sa batas ninyo, malinaw ang parusa. Ang problema po, hindi yan ang nangyayari sa ground. Kaya kailangan po talaga nating revisahin. Kailangan po natin talagang pag-usapan. Kailangan po nating upuan. Kailangan natin itong pag-usapan ngayon na. Huwag nating i-delay. Ang hinihiling po natin, mag-hearing na. Pag-usapan na po ito dahil nangyayari na po natin. Dahil kailan lang yung rape doon sa Quezon City na pinatay yung bata na 8 years old. Ngayon may kinukwento si General Bato po, si Senator Bato na may pinatay lang na pinasok doon sa bahay. Scholar, sinaksak. So, sunod-sunod na po ito, sir. Yun lang po akin na sana ito pong sinabi po ninyo na tatanggapin nyo po lahat. Pag-usapan na po natin sa hearing at dito po sa entablado at magkasundo na po tayo para yung taong bayan po, alam nyo naman po, siguro naman naniniwala naman po ako na pwede tayong mag-meet sa gitna. Pag-usapan natin to. Wala naman pong hindi nakukuha sa pag-uusap. Ang kailangan lamang po tanggapin natin na may problema sa ngayon ang kabataan dahil sobra na pong bata ang mga nakakagawa ng heinous crimes. Yun lang po yun. Wala po kong gusto sa inyong diskusyonan. No? Kami nagpapasalamat na nabanggit ni Senator Padilla itong usapin nga ng nariyan sa batas na dapat may parusa angkop sa pagiging menor de edad. At meron naman talaga. Pwede talagang manatiling confined involuntarily, mandatory confinement for many years. 2-3 years pwede yan. Kung ikaw nagkasala bilang menor de edad. At nabanggit din niya, pero hindi ito ang nangyayari sa baba. So baka ang problema ay sa halip na amyendahan yung batas, ipatupad ng tama yung batas. Pero ganun pa man, pakikinggan natin ang magkabilang panig. Ako'y naniniwala na ang kakulangan talaga is the implementation of the law rather than amending the law. Dahil pagka na-implementa ng tama, within 24 hours ng report, dapat ang batang involved sa serious offenses ay idadala na para sa mandatory confinement. Mabilis ang hinihiling ng batas na kilos ng gobyerno. Pag hindi ginawa yan, hindi yan problema ng batas, problema ng implementasyon. Kaya tayo ay bukas makinig
Tayo ay bukas dun sa mga minumungkahi, pero ang ating paniwala, ang ating obserbasyon ay mukhang may kakulangan hindi sa batas kung hindi sa implementasyon niya ito. Dahil uulitin ko, yung mga 12 to 15 na nag-serious offenses, hindi dapat pinapakawala. Yan. At mayroong parusang angkop sa edad nila. At maaari silang manatiling naka-confine involuntarily. Ibig sabihin, wala silang karapatang lumabas. Their liberties are limited by at least 1 year, and it can be even more. And finally, siguro, kailangan lang ipaliwanag, hindi po tayo kumbaga, ang sinabi kasi ng ating butihing senador, na siya ay para doon sa mga biktima at ako naman ay para doon sa mga akusado. Hindi po. In fact, yung amendment natin sa batas na ito ay dapat bigyan ng assistance, suporta, counseling ng DSWD ang pamilya at kamag-anakan ng mga biktima. Mandato yan. At pag nagkulang ang DSWD dyan, sila ay mananagot. Hindi tayo panig sa mga kriminal, hindi tayo panig o sa mga children in conflict with the law o yung mga inaakusahan. Hindi rin tayo panig basta-basta sa mga biktima. Panig tayo sa interes ng pagpapatupad ng tama ng batas. Dahil alam ko, pag tama ang pag-implementa sa batas, lahat makikinabang. Dahil nariyan naman ang mga probisyon para dun sa mga naging biktima at para dun sa mga children in conflict with the law. Ay, maraming salamat po. Opo, ako po'y natutuwa at nanggaling po sa ating mahal na senador na open po siya sa pagdiskusyonan to. At kanina lang po, nabanggit niyo po kanina, parang open na kayo mag-amenda tapos pinawin niyo. Doon lang po ako naguluhan. Pero sana po, pag-usapan na lang po natin. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Senator.